Lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na Chapter 1093 at may title nga daw itong paparating na chapter na Luffy versus Kizaru. Bali despite nga sa title ng chapter na to na Kizaru versus Luffy, konti nga lang yung impormasyon na ibinigay sa spoilers patungkol sa naging laban nila. Kaya probably hintayin na lang natin yung mismong chapter para dito. So ang unang ang impormasyon sa spoilers sinasabing ibabato na daw ni Luffy etong si Kizaru, which makes sense. Dahil sa huling panel nga ng last chapter, nakita nating hawak ni Luffy etong si Kizaru. Anyway, ang sumunod niyang impormasyon sa spoilers sinasabing pababa daw sa Fabryo Base etong si Atlas. Bakit? Dahil naisip nga daw niya na baguhin yung ibinigay na command ni Kizaru sa mga pasifistas. At magandang idea nga ito. Dahil kung matatandaan nyo, ikalawa nga sa may pinakamataas na authority itong mga satellites ni Vegapunk. Kaya naman once na mautusan nga ni Atlas itong mga pasifistas, hindi na to pwedeng i-overwrite ni Kizaru. Since authority chip lang naman yung meron siya. Unless gumalaw itong si Saturn sa upuan niya. At siya mismo ang mag-utos sa mga pasifistas. Bali bukod nga daw kay Atlas na pababa ng Fabryo Base, kasama daw niya itong sila Vegapunk at Sanji. So probably ramdam ni Sanji na ang pinaka-importanting tao sa kanila itong si Vegapunk. Kaya nagdesisyon siya na samahan ito. So kudos nga sa kanya at hindi niya inuna yung mga babae. Ang sumunod na impormasyon naman sinasabi nga na despite daw sa nangyari kay Bonnie sa last chapter na sumabog dahil sa pagkakasipa sa kanya ni Admiral Kizaru sa barrier, it turns out na okay pa daw siya. At in fact, nilalabanan na nga daw niya yung mga Marines sa ibaba o sa Fabryo Base. Bali yung sitwasyon niya netong si Bonnie ngayon medyo interesting dahil nakaka-curious ngang malaman yung reaksyon niya sa mga pasifistas. Nakakampi na ngayon ng mga Marines. Dahil kung matatandaan nyo, nung unang beses nga niyang makita itong mga pasifistas Mark III at inatake ito ni Luffy, grabe nga yung naging emosyon niya na para bang ini-imagine niya na itong mga pasifistas yung mismong tatay niya. Kaya naman nakaka-curious na kung ganito pa rin ba yung magiging reaksyon niya o hindi. At isa pa sa nangyari ngang pagpasok niya sa memory ng tatay niyang si Kuma, which is in off-screen yung karamihan, ramdam nga natin yung naging pagbabago sa kilos niya. Hindi na nga siya galit ngayon kay Vegapunk, hindi tulad nung una. At mas naging masiyahin na nga siya ngayon na para bang naiintindihan niya na ang lahat. Kaya naman isa nga rin ito sa gusto kong malaman na nakaka-curious. Ano kaya yung buong flashback na nakita niya sa memory ng tatay niyang si Kuma? Anyway, ang sumunod na impormasyon niya sa spoilers sinasabing makikita na daw natin yung nagaganap na laban nila Zoro at Lucci. Si Zoro nga daw kinakalaban itong Awakened Zoan form ni Lucci. So ang ine-expect nga natin sa laban na po ni Zoro obviously yung Advanced Conqueror Haki niya, since ito nga yung main weapon sa mga durable na kalaban. Gaya na lang for example ni Kaido. Kahit Advanced Armament Haki nga ang gamitin kay Kaido gaya ng ginawa ng mga Scabards, hindi pa nga rin yun umubra para masugatan siya. Pero bali ang sumunod na impormasyon niya sa spoilers patungkol na sa laban nila Luffy at Kizaru. Kung nung una nga sinabi kong ibabato pa lang Luffy si Kizaru, ngayon nga naibato na siya ni Luffy. Pero mabilis nga daw na nakarecover itong si Kizaru. Pagbalik nga daw niya bigla na siyang dumami. Kumbaga parang gumawa daw si Kizaru ng clone ng sarili niya. At dito inatake na daw niya si Luffy. Pagtapos nga neto sinasabing dumiretso daw itong si Kizaru sa vacuum missile para atakihin itong mga pababa sa Fabryo Base na sila Vegapunk, Atlas at Sanji. Kung matatandaan nyo itong vacuum missile nga yung transportation sa Labu Base papunta sa Fabryo Base. Bali pagkabitaw nga daw ng atake ni Kizaru na supposedly tatama kila Vegapunk, mabilis nga daw na dumating itong si Luffy at nasalag itong atake ni Kizaru. At dito finally na successful daw na nakababa sila Sanji, Vegapunk at Atlas. So kung napansin nyo guys focus nga lang sa goal itong si Kizaru at hindi niya gaanong pinagtutuunan ng pansin itong si Luffy. Kaya probably na once na mainis itong si Kizaru dahil sa hindi niya magawa ang misyon niya na patay
papatayin si Vegapunk, dito niya na seryosohin itong si Luffy. Pero ang magiging tanong nga dito ano ang ipapakita ni Kizaru kay Luffy para matapatan niya itong Gear 5. Bali ang sagot nga dyan sa tingin ko yung awakening ng Lugia Devil Fruit. Dahil nga sa itong Lugia Devil Fruit na lang ang hindi pa nire-reveal ang awakening powers, most likely nga na marireveal na to. Binibuild up na rin naman to ni Oda sa arc na to. Gaya ng pagsasabi ni Vegapunk na kaya nga daw niyang ma-replicate ang lahat ng Devil Fruit maliban sa Lugia Devil Fruit. So itong impormasyon pa nga lang na to hint na para sa atin na kung hindi nga kayang magaya ni Vegapunk ang mga Lugia Devil Fruit, malamang na may mas malalim na powers itong mga Lugia. At ang best time nga para ilabas o i-showcase itong awakening ng Lugia Devil Fruit syempre ngayon na sa nangyayaring laban ni Kizaru kay Luffy. Nang sa ganun nga naman hindi natin ma-question itong lakas ni Luffy. Dahil kung puro bilis nga lang, paggamit ang flashlight at kung ano-ano pa ang ipapakita ni Kizaru at hindi siya kayang talunin ni Luffy, makikwestiyon nga naman natin yung credibility ng Gear 5, diba? So kung may ipakita ngang bago o power up itong si Kizaru sa laban niya kay Luffy gaya ng awakening ng Devil Fruit niya, hindi na natin makikwestiyon yung lakas ng Gear 5 dahil mabibigyan nga natin ng rason na kaya nakasabay si Kizaru dahil sa awakened na pala yung Devil Fruit niya. Madagdag ko lang na obvious na nga ngayon yung setup ni Oda sa laban na to nila Luffy at Kizaru. Dahil kung matatandaan nyo si Atlas nga yung nag-introduce sa atin ng Photonic Gloves na kayang makapag-interact sa liwanag gamit ito. At base nga sa spoilers pinababa siya ni Oda. Meaning magpe-play out na itong Photonic Gloves na to na intended para sa paglaban kay Admiral Kizaru. Nagawa naman sa liwanag. So pwede nga natin makita itong gloves na to na gamitin ni Luffy. Anyway, ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing nauga na daw itong si Saturn. Pinakita nga daw siya sa huling panel na masama ang tingin. So probably papasok na rin itong si Saturn sa loob ng Egghead Island. At sana nga mangyari talaga para makita na natin kung gaano ba talaga siya kalakas. Bali yung ibang impormasyon nga sa chapter na to pag-uusapan na lang natin sa full chapter review natin na ilalabas natin sa mga susunod na araw. Bali ito na nga yung spoiler review natin para sa paparating na chapter 1093. So yun lang, peace!